Ayun, oh, Bacolao na Luistro. Mukhang nag-meltdown yata dito sa free trial. Unang sagupa pa lang, hindi na umubra itong grupo ni Bacolao Luistro. Sinasabi na nga natin, tapos na maligayang araw mo, Bacolao, yung mga padrama-drama mo, pag-standing mo noong una, di ba? Ngayon, dyan sa Senado, makaharap mo na palagi itong defense team ni Pizarra. Asahan mo na lagi ngayong masusupalpal dyan. Yan na nga sinasabi natin. Before tayo magtawanan mga kababayan, ito nga ang breaking news. Ito nga, mukhang si Senator Marcoleta ay papaaresto na nila, ipapakulong nila at kasama rin itong si Bongo dahil nagpaparinig yata dito kay CC Warat. Naku po, ano na ang mangyayari talaga dito mga kababayan? Talagang gusto nilang ubusin ang Duterte Black para tuluyan nilang makonvict yan si BP Sara. Sige, pagpalagay na natin, mag-success kayo. Do you think na hindi mananalo kahit sino ang i-endorso ni BP Sara sa mga Duterte? Kahit nga aso daw i-endorso ng mga Duterte at mananalo at mananalo. At siguradong mananagot pa rin kayo ng mga hinaypaks kayo, mga buhaya kayo. Di ba? Sobrang naman talaga ang kakapal ng mukha ninyo. Kahit ng sobrang pagbendalo ninyo, hinaypaks kayo, may araw din kayo, Kaya magputuloy tayo sa ating mga tawanan muna kabayan. Nandito rin si Peter Alan Cayetano na tinawag niyang aso itong si Ping Lacson. But before that, magtawanan muna tayo mga kabayan. Let's go. Na yan, sir. Kami, sir, yung advance team, sir, Ito sa pag-deliver, sir, sa bahay ni Chis Escudero, sir. Yan. Cheese. Ayaw mo naman siguro matulad kay Jinggoy. Pag nakulong ka, pre, paano na si Hart? Grabe ng mga mugalit. Mamaya maghanap na yon ng iba. Lipat ka na kasi magaganong pa. Yung mga kumalat na mga video mo in the past na binibira mo si Trillanes, si Risa Ontiveros. Wala talaga isang salita itong hinaypaks. Natabungan talaga ito ng pera itong hinaypaks. Magkakakampo na kayo. Well, because siyempre yung paninindigan mo as a journalist, trabaho mo yun So ang sinasabi mo sa akin, Senator Tulfo, malinis kang politiko. Paano masabi? Kasi sabi nila, in this country, wala naman daw malinis Lahat na may bahid ng dumi or kurakot or kurakot or kurakot. Ayan na nga. Bendalo na yawa. Kailangan po natin mag-allocate ng funds. Kailangan po namin pag-usapan saan po natin kukunin ito. Laki ng bunga. Dali-dali lang nun. Ipatawag mo yung mga kasamahan mo nakatanggap ng mali-mali ng pira. Isauli nyo yun. At doon yung kukunin yung pira. Isauli nyo yun. Ayop ka. Orasyon para sa mga buhaya sa maleta. Tugon, diliveran mo kami. Ayan na nga sinasabi natin. Mga buhaya na kumakain ng mali-malitang pera. Budget sa flood control sa inyo na punta. Kailan kaya kayong lahat mawala at magpahinga? Sana din kayo sa bahay. Tugon, diliveran mo kami. Simple lang tanong. Kasi kahapon, Trillanes, pinipilit mo, nakasabot mo dyan, plunder, yung style mo bulok Plunder lang, bukang bibig ng bunganga Sabi mo kaya ito po. Kumain ko pa yung bunganga mo. Masakan ko ng tae yan Sige nga gawin mo kung kaya mo. Baka patikimin kita ng rabies ko. Puro kasat. Ayan na nga, di ba? Trillanes, pakakainin ka na ng e-touch ni Tulfo. Tulfo, shoutout sa'yo. Laging memes na nagawa dahil sa'yo. At dito sa next video natin mga kababayan, before tayo magpunta dyan kay Alan Peter Cayetano, tungayan muna natin itong araw ng mga buhaya. Natatandaan niyo mga kababayan, noong June 17, noong panahon na talagang pinalitan nila si Cayetano, at sila ay nagbunyi dahil sila na ang leader dyan sa Senado at nagpalakpakan na ang mga buhaya. At biglang nawala na daw ang security threat dyan sa Senado nung sila na ang lidrato. Palakpakan, mga buhaya. Tungayan natin itong mga buhaya. Mukhang masaya din ang Wednesday ngayon sa Senado. Ay, masaya. Oo, inabangan natin Alam mo ba kung bakit? Ba't bakit? Dahil nga po ngayon ay araw ng mga buhaya. Alam niyo po ba?
Hindi, totoo? Na ngayong araw na ito ay ipinagdiriwang ang World Croc Day o ang World Crocodile Day. Meron ba ganyan? Oo, June 17 po yan ginugunita. Sa buong mundo yan, ha? At so, word. Crocodile Day. Yes! At dahil dyan, ang mga buhaya po ay nagmi-meeting. Talaga? Anong background yan? Parang hindi ako nag-interest, ano? Yan ay dahil Ano ba, sa... nananadya pa yan o talagang wala namang nagkataon lang? Ang mga buhaya kasi ay, ang tawag dyan ay mga endangered species. Ibig sabihin kokonti na lang sila. Kokonti na lang sila sa ibang bansa. Pero sa Pilipinas, katulad na nakikita niyo sa picture, nakalubog po sila sa mga flood control project. Flood control ba ito? Bye! Oo nga, tahimik ang tahimik, parang nag-aabang eh. Ayon sa conservation group, ang mga buhaya ay kabilang sa mga sinaunang species na nabuhay sa mundo. At sinasabi na 13 uri ng buhaya ngayon po ang naririto. Ayun. Ang Nile crocodile, ang Cuban crocodile, ang saltwater crocodile, Okay. at ang flood control crocodile. Ayun ang endangered. Hindi dapat ubusin yun. Hindi, wag. Magtira tayo kahit yan. Talaga naman. Hindi, meron ba ganang species ng ano? Kahit wala silang peder. Same skin siguro, skin. Yun, Skin. yun, Matibay ang skin yan eh. Samantala, ang flood control crocodile naman Yan. ay karaniwang kasing taas ng tao. Mukhang tao, minsan nakabarong, minsan nakamerkana. Bihira lang yan. At hindi ito natutuwa. Ayun ang magulang. Oo. Magulang nasin magulang, hindi yung magulang na parent. Kung walang maleta. Yan. Hindi pa kayong hindi mapakali. Hindi kasi meron ang balat kasi ng buhaya ay Ay ginagawa niya. Sapatos. Sapatos, pati yung yung Hermes, mamahal yung signature bag. Ay, talaga naman. Pati t-shirt. Ay, oo, buhaya din. Maliliit na. Pero ano yung klase ng buhaya na kinakain? Meron na klase ng buhaya na kinakain? Natin mga kababayan, totoo talaga ang araw ng mga buhaya. Palakpakan yan sa inyo, Tulfo, Soto, King Lacson, Villanueva, kayo lahat dyan, mga tulunggis, mga magnanakaw. May araw din kayo. Dahil alam natin na mukhang nasa poder na nila mga kababayan ang control at delikado dyan ang impeachment ni VP Sara. Pero akala nila walang backup plan, meron yan. Basti Duterte tayo mga kababayan kung sangaling mang talagang babrasuhin nila ang impeachment dyan kay VP Sara. At sana naman hindi matuloy yan, no? Ulit, patuloy tayo dito kay Alan Peter Cayetano, mga babayan, tawagin na natin yung sinasabi niya, yung mga patama dito kay Lacson, kay Tulfo, makinig kayo dito kay Alan Peter Cayetano. Let's go. Yung diferensya nila Sabi ni Rafi Tulfo, hindi daw sila Malacanang. In other words, hindi sila tuta. Maniwala ka ka Tulfo. Ba't doon mo makikita yung graduated and experience? Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Rafi Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Naku! Pero si Erwin Tulfo, tuta lang yung Agoy! hindi siya tuta ng Malacanang. Diba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson Yan ang sinasabi na natin. alam sa kanya. Yung sinabi Sunod-sunuran niya siya kay na Lacson. may tatlong kumausap na wag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, Yung dalawang hudas. yung kakampi nilang isa, nagsabi kay nakwento din sa akin. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Nako. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya Ikaw ang makukulong isang araw. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin yung kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Naku po. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. Yung totoo, Erwin Tulfo. Naku. Isa-isay natin hawak sa'yo. Talaga. Gusto mo?
yung kontraktor na balik-balik sa office mo, yung kontraktor sa party, marami pang iba. Doon muna tayo. Marami pang iba. Diba? Okay. So sabi nung iba, kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po matagal na eh. Matagal na eh, aso na eh. But ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Naku. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan. Nako. So kung makikita nyo po makikita nyo, ang usual procedure, kaya may affidavit o wala, ang witness itetest mo, huwag mong pababasahin ng affidavit. Kasi baka hindi siya gumawa ng affidavit. Si Senator Lacson, binaliktad niya. Then, basahin mo na lang yung affidavit. Ay hindi, sandali, payagan mo muna ang DOJ, kunin yung witness, gagawin yung affidavit, pagbalik sa'yo yung affidavit. Hindi po yun ang sistema. Nasaan yung mga abogado na kahit kakampi sa Paglawan, mga dean ng law school, nakita nyo rin yan eh. Noon time na yun, hindi pa panahon magsalita. Kasi akala natin, tama yung pupuntahan. Hindi. It's selective justice and some of it's not justice. Iba doon invento. That's why naiintindihan ko yung sakit ng isa. Nasabi niya, inosente ako pa kakasuhan, plunder pa. Diba? So I won't go there because I don't want to talk about that now. And pasensya na po kayo. Minsan pa kasi sa... Ayun mo sasabi niyo dyan mga kababayan, talagang totoo, no? Parang aso talaga itong si Ping Lacson eh. Lahat na lang kakasuhan nila pag yung sino mga tatahol dyan ay tatahol din ito si Lacson. At totoo nga, itong si Tulfo ay parang naging tuta ni Lacson, sunod-sunuran ng hinaypax. Dahil si Lacson, ano yan eh, dating PNP chief, magaling na investigador, so siyempre may mga hawak na ebidensya yan. Ito si Tulfo, marami sigurong ebidensya laban sa kanya, kaya mukhang hawak sa liig ni Lacson. So asahan natin mga kababayan, itong bibig ni Tulfo ay gagamitin talaga ni Bongbong Bangag para palaging sa kanilang mga cover-up na mga naratiba. So malas nyo lang, no? Tulfo, wala na pong naniniwala sa inyo. At patuloy lang kayo sa ginagawa nyo dahil lagi po kayong pinagkakawanan ng taong bayan at laging naiintindihan ng taong bayan kung bakit kayo ganun dahil mukha talaga kayong pera, kayong mga Tulfo.